Tinawag ni Vice President Leni Robredo na nakaririmarim na pamasko sa mga Pilipino ang banta umunong pagbabalik ng martial law. Reaksyon niya ni Robredo matapos sabihin ni Pangulong Duterte sa isang pagtitipon kahapon na napapanahon na para baguhin ang mga kondisyon sa pagdedeklara ng martial law. Sabi ni Robredo, isang malaking insulto sa mga biktima ng martial law ang pagsasabing reckless reaction lamang sa rehimeng Marcos ang ilang probisyon ng 1987 Constitution. Nakakagulat at nakababahala rin daw ang paghamon ng Pangulo sa mga probisyon ng konstitusyon na nangangalaga sa demokrasya na sinumpaan niyang ipagtanggol noong June 30. Nananawagan si Robredo na bantayan ng taong bayan ang tangkang pagbuhay sa martial law at labanan ng mga galaw na nagtatangkang sumupil sa kalayaan. Ayon naman kay Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo, tila hindi naiintindihan ni Robredo ang konteksto ng pahayag ng Pangulo. Ang ibig sabihin lang daw ng Pangulo ay mahihirapan at mistulang magiging bihag ang sinumang pinuno ng bansa sa mga probisyon ng konstitusyon na hahadlang sa kanyang magsasakatuparan ng mga hakbang upang pigilan o supilin ang karahasang mapaminsala sa taong bayan. Bilang Ilocano po, syempre po namulat po kami na maraming nagawa si Marcos na dapat siyang tularan dahil isa nga po siyang matalinong presidente. Kumbaga po marami nga pong nangyari sa martial law na patayan or what. Pero po may mga may mga advantages. Yun po yung pinamulat sa amin na maraming advantages sa martial law na mas nag-progress po yung country natin. And para po sa akin, yung mga nagawa po ni President Marcos, marami po siyang nagawa. And part po siya ng, naging sundalo din po siya. Para po sa akin, may karapatan po siyang, may karapatan po siyang ilibing sa libingan po ng mga bayani. Kasi po naging sundalo siya, marami po siyang nagawa, which is marami na rin pong natulungan. At bakit po kasi lagi nating inaalala yung sa past? Di ba po dapat po tayo mag-move on? Dapat po tayo mag-move on para po sa present, mas mapabuti pa po natin. Kung may mga hindi po dapat maulit, yun na lang po sana yung i-focus natin. Itong dinonate ng mga libro sa school niyo, sa tingin mo paano ito makakatulong sa pagkakatuto ninyo about sa kasaysayan? Ayun nga po, di ba po marami pong mga disadvantages sa martial law. Sana po yun na lang po yung maging aral na sana hindi po ito maulit o hindi po dapat na mangyari ulit. Pero po sana po yung image po ni Marcos, tingnan rin po natin yung other hand, yung other side na marami din po siyang nagawang mabuti. Gusto ko po sana na sa libro po na yun, sana po ma-visualize po natin yung ganda pa rin, yung mabuting ginawa pa rin ni Marcos. Para naman po sa ganun, hindi po tayo makasira ng image. Even though parang sira na nga po yung image ni Marcos dahil nga po sa martial law. Pero po sana po patuloy pa rin po yung pag-develop sa mga nagawa niyang mabuti. Tsaka po hindi na po maulit yung mga masasamang nagawa. Kung may natutunan po ako, sa pamamagitan nito, mas napalawak po yung kaalaman ko sa mga hindi po mabubuting nagawa ng Marcoses. Although may mga idea na po ako sa mga hindi mabuting nangyari, para pong na po yung heart ko na ay marami po siyang nagawang hindi mabuti. So sana po yun nga po sa libro, matutunan po namin yung na hindi tularan, na hindi na po ibalik yung masasamang past. Pati yung mga presidente kung saan siya mag-dive. Kung iba ang Supreme Court, magsabi ang Congress, yes, no ito, yes, itong isa. Saan mo ako ilagay? Kaya kailangan talagang palitan yan. Panahon na upang baguhin ang proseso upang makapagdeklara ng martial law sa bansa. Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa harap ng Community Drug Watch Volunteers sa Pampanga kahapon. Sa ilalim ng 1987 Constitution, kailangan ng approval ng Kongreso at ng Supreme Court upang makapagdeklara ng batas militar ang isang Pangulo. Ito ay upang maiwasan ang nangyari noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos kung saan nagkaroon ng mga kaso ng pang-aabuso sa ilalim ng martial law. The martial law powers is subject to review
by the Supreme Court and by Congress. Kung mag-declare ako ng martial law at may invasion ngayon o gera, I cannot proceed on and on. Lalo na kung may gulo, pupunta pa ako sa Congress, pupunta pa ako doon sa Supreme Court. If there is anybody who would file a complaint to look into the factual, kung totoo ba, which you cannot do. Ngunit tiniyak naman ng punong ehekutibo na kung maisa sa katuparan ito ay hindi ito masasamantala. But there is a safety measure there. I'll just tell you later. Ayon pa sa Pangulo, ang pagbabago sa probisyon ng konstitusyon ay reckless reaction umano kay dating Pangulong Marcos na siyang nagdeklara ng martial law noong 1972. Panahon na at para raw baguhin ang mga kondisyon sa pagdedeklara ng batas militar o martial law. Ayon po yan kay Pangulong Duterte. Mula sa Pampanga, nakatutok live si John Veneracion. John. Mike, kampanya kontra droga ang pangunahing tema sa event na dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Clark, Pampanga. Pero ang kanyang talumpati, Mike, napunta sa martial law. Kung si Pangulong Duterte ang tatanungin, panahon na raw para baguhin ang mga kondisyon sa pagdedeklara ng martial law. Ngayon daw kasi, nakalagay sa saligang batas na kailangan pa itong sang-ayunan ng Kongreso at kailangan ding pag-aralan ng Korte Suprema. Kung mag-declare ako ng martial law at may invasion ngayon o gera, I cannot proceed on and on. Lalo na kung may gulo, pupunta pa ako sa Congress, pupunta pa ako doon sa Supreme Court. If there is anybody who would file a complaint to look into the factual, kung totoo ba, which you cannot do, kung magulo ang mundo, kaya ang martial law na para isang tao na lang ang magdirekta. Ngayon, ang problema niyan, kung findings ng Supreme Court at yung findings ng Congress magkalaban, hindi na alam ng pulis kung saan siya magbigti. Pati yung mga presidente kung saan siya magdaib. Kung iba ang Supreme Court, magsabi ang Congress, yes, no ito, yes, itong isa. Saan mo ako ilagay? Kaya kailangan talagang palitan yan. Sinabi yan ng Pangulo sa pagharap niya sa pagtitipon ng mga nanay community volunteers, isang samahan sa Pampanga na tumutulong na rin ngayon sa kampanya kontra droga. Ayon sa kanya, may mga ilalatag naman daw silang safety nets kaugnay sa nais niyang pagbabago sa panuntunan sa pagdedeklara ng martial law. Dahil sa mga pang-aabuso ng panahon ng martial law, naging sobrang higpit ang 1987 Constitution sa kapangyarihan ng isang Pangulo na magdeklara ng batas militar. Sa kanya rin talumpati, sinagot ng Pangulo ang sinabi ni United Nations High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra'ad Al Hussein, na murder o sadyang pagpatay daw na maituturing ang ginawa umano ni Pangulong Duterte nang umamin na pumatay siya ng mga kriminal nung mayor pa siya. This guy is either a joker or medyo sira ang ulo. There is no crime in my country which says I cannot threaten criminal. Nagbitiw rin siya ng maanghang na salita sa iba pang mga taga-United Nations na bumabati ko sa kanyang madugong kampanya kontra droga. Kami ang may contribution sa United Nations, kung hindi ba kita at ako ang nagbabayad sa sweldo mo. Huwag kang magsalita diyan, kala mo empleyado mo ako. I am a member state, a sovereign state. Please shut up. Kasi yung utak ninyo diyang kulang. Do not do that. You're just an employer. Appointment kayo. Got it? You do not know how to behave to be a employee of the United Nations. You do not talk to me like that, you son of ni Samson. Mike, ibinida rin dito ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kampanya kontra katiwalian. Katunayan pati nga raw yung kanyang mga kabrad sa fraternity na sina Immigration Deputy Commissioners Al Argusino at Mike Robles ay hindi niya pinatawad, sinibak, makarang masangkot sa extortion scandal. Mike. Maraming salamat, John Veneracion.